Sa ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Father, thank you for this another opportunity to tackle your doctrines, your teachings of the Roman Catholic Church. Speak to us, Father Elohim. Send your Holy Spirit. Veni Sancti Spiritus. Open my mouth, those who may empowered my voice, Holy Spirit. Father, ayong na sakit, sudbarang na problema, tubagang pag-ampo sa mong katawhan. Giyahimi sa pagsubay sa tama nga dalan para sa among kaluwasan. Thank you, Lord, for everything. In Jesus' name, uban sa pag-ampo, sinahan sa kaalam, ang birin sa barangay, sa ilihan hagna, Mama Maria. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Welcome sa atong programa, Itanong Mo kay Closas, Biblia ang Budiskas. I would like to tackle this matter kung kinsa gyud ang naggama ni ining Biblia gikan sa daang tugon ngadto sa bag-ong tugon. Automatic ba nga kining maong Biblia milugwa rani without any compiler, without any person involved in the making of the scriptures? The answer is very clear nga walay butang ning kalibutana nga ni-exist nga walay author, walay inventor, walay compiler. Ang pangutana, kinsa? Unsa man kining gitawag nato og Biblia? By the way, matud pa sa Fang and Wagnalls Standard College Dictionary, page 117, mao ni ang gilangkuban sa daan ug bag-ong tugon. It's called Bible. Ang acronym gani, dunay kalugan ang Bible, kining pulong nga Bible, letter B, basic, letter I, instructions or information, letter B, before a living earth. Mao ni ang kalugan sa gitawag nato og Bible technically. Basic instructions before living earth. Now, the question is, unsay purpose nga gisulat ni? 2 Timothy 16, gisulat ni uban sa lamdag sa Dios aron gamiton sa pagtudlo, pagsaway ug pagbadlong. Ang tinuod, ang daang tugon diha na ni sawa pa mataw si Kristo. Ilan na ning gisugdan og tigom. So doon na sila gitawag og Torah, meaning mga panudlo sa daang panahon, gitigom na nigsugod sa mga Hudiyo, isip mao ang love letter sa Diyos Amahan alang kanila, but it referred only to the Old Testament because the New Testament was completely compiled, was completely archived as the New Testament, as the compilation of different books in Jesus' time, 100 years after the death of Jesus Christ. So, diha ng Katoliko because Catholic Church was founded Matthew 16:18, upon this rock Peter I will build my church, when he was 33 years old. So namatay si ana, then pagdagan og mga 100 years, naimugso ang bag-ong testamento. Nani sa Corder's Encyclopedia, volume 4, page 116. Take note, doon na tayo gituan nga mga gikabilin-bilin nga mga sugilanon, that is history or tradition, 2 Thessalonica 2:15, because Isaiah 34 verse 16, ang Biblia dunay kuyog. So I'm talking about history. Because Catholic belief is not all about Bible alone. But there is a companion of the Bible which is called history. Kaysa John 21:25, kung tanang butang, isulat pa ingon si Kristo about sa iya, about sa ginudili pa igong kalibutan pasudlan ni ini. Now, if ever, diha na daang tugon, niya 100 years after pa nahimugso ang bag-ong testamento, kinsay nag-combine ni ini? Ang tubag, walain ang Iglesia Katolika. Ang cellphone that we are using to transmit the good news, the gospel, the teachings, is not existing automatically, magically, but there was an inventor. Ang microphone, ang relo nga akong gigamit, there was an inventor. Or anything, everything, any object on this earth. In fact, the world was created by God, Genesis chapter 1. So, imposible nga ang Biblia mukalit lang og tunga. So doon na compiler. Ug ang compiler ni ini, ang Iglesia Katolika, even Martin Luther,
In 15th century, he was a brilliant priest, got out, got married, and attacked the Roman Catholic Church. Pero doon na say his commentary on John chapter 14, mingon siya, we are compelled to concede to the papists, meaning Catholic, that they have the word of God, that we receive it from them, and that without them we should have no knowledge of it at all. Utang nato sa mga papista or katoliko ang Biblia. Kung wala sila, wala tay kabangkaagan sa kasulatan. Now, nganong di man parehag ihap? Ang tubag dunay giingon sa Jewish Encyclopedia Volume 1 page 305. Ang apostante misunod sa kanon kung ihap sa basahon sa karang tugon sa kang Akiba. Usa ka preacher, debater, minister silang panahon nga kaaway sa Kristohanong mga Hudiyo nga nangakabig. So loyalis Akiba sa Jewish belief, while ang mga Christian Jewish, meaning kadtumituo ni Kristo, fought against Akiba. Si Akiba mao ang mihukom sa gadaganon sa mga basahon sa karaang tugon. Kana mao ang gigamit sa mapostante nga doon na lamay 39 ka basahon ang pagdeklara sa gadaganon sa libro sa karaang tugon na himo didto sa Habne sa tuig 90 ug kini gipangamahan ni Akiba, so before Christ. Ang tuyo sa pagsalikway sa mga basahon maong pagdisarmar sa mga Kristohanon, labi na sa mga Hudiyo, sa mga Kristiyano sa ilang katarungan nga mikutlo kanunay sa basahon sa Apokripa. Ug tuyo ni Akiba nga may gawas ang mga Hudiyo sa paggamit kanunay sa Septuagint version, kay kini gigamit sa mga Hudiyo nga Kristohanon sa paggigantugi batok sa mga sakop sa Judaism. Jewish Encyclopedia Volume 1 page 306. So Chris Akiba iyang gimaynusan tong ubang libro sa daang tugon mao nang nahimo lamang 39 rason tungod kay dunay apocryphal books nga gigamit sa mga Jewish Christians kadtong misunod sa panudlo ni Kristo in their argumentations, and the Jewish believers like Akiba were all defeated because kadtong maong libros apokripa nagatudlo, nagasaysay may tungod sa atong paniniwala, including like that dos Makabeyo 12 kadtong pag-ampo alang sa mga nangamatay. Unya Tobit 12 ka 15 si Tobit nagsaysay about sa encounter ni Rafael ug si Rafael miingon usa ka ospito nga nagbarog didto sa trono sa Ginoo, ako nagdalas iyong pag-ampo, Tobit, Tobias ug Sara. And other religions are very allergic to this truth because it will defend us, it will prove that Catholic Church is in the right track in our teachings, doctrines, and dogmas. One thing for sure, kung di pa tinuod ang Katoliko, dugay ra tingali kung nibalhin og laing reliyon or as nagtukod sa kugakua. Rason tungod kay 15 anyos pag ko nagwali na sa mga balita. I've been preaching for over 25 years. So karon 39 ko, nagwali gyapos ebanghelyo pero niya sa nataran sa Iglesia Katolika tungod kay nakita nako ang kamatuoran diri. In order Akiba won in a certain debate, ilang gilangkat tong mga libro nga apokripa or else canon books that can defeat them kay gigamit ni sa mga Jewish Christians. Now, kinsa may nagmugna daning teksto bersikulo? Originally diha naman na? No. Katoliko lang gyapon. Ang pagbahin sa Biblia sa kapitulo gituan kadadto nga naghimo nini mao ang Cardinal Stephen Langton, Catholic Cardinal sa sinugdan sa 13th century, apan ang nagmugna gayud sa pagbahin ni ngadto sa kapitulo mao si Cardinal Hugo de Santo Caro sa tunga-tunga sa 13th siglo. General Introduction to the Sacred Scriptures by Dickson, page 64. So duhay gituan kaniadto si Cardinal Stephen Langton o si Cardinal Hugo de Santo Caro in the 13th century. Mao'y nagbutang o mga chapters. Kaya di man automatic pag kay mug sa Biblia na nay chapters niya na napoy bersikulo. No. Ang Katoliko na may nagbutang. Ang pagbahin sa mga kapitulo ngadto sa bersikulo, ang gituan kaniadto nga amahan ni ini mao si Robert Stephen sa 1548, apan ang matuod gayud nga naghimo ni ini mao si Pari Dominicano Sanctis Pagdinos, General Introduction of the Sacred Scripture, page 66. So din nato makita nga kanang
chapter or verse of the scriptures ang nagbutang diyan na usa ka kardinal. Ang nagbutang sa mga bersikulo usa ka pari, si Padre Dominicano Sanctis Pagninus. So dili ni madinay nga facts because this is in the history. Then mingon ang pangutana, di ba naghana man og libro kaniadto? Giunsa man ni sa Katoliko pag pag-usisa nga kinigyud may authentic nga libro. Sa kapin sa 214 sulapa ang katapusang pagpili sa mga libro sa karang tugon didto sa Hamnia, ang mga Hudiyo nga makamao mo Griego miubad sa karaang tugon ngadto sa Griego gikan sa original sa gitawag kini og Septuagint version. Ang benisiti kabasahon sa bagong tugon nga gidawat sa mga Kristohan gipaila sa 367 Anno Domini ug official pagdeklarar sa tuig 405 Anno Domini. Corliss Encyclopedia Volume 4 page 117. So pangutana kun kinsa mideklara niini maong tibok Biblia, ang tubag ang Katoliko. Kabalo ba mo, one of the lies of other religions with your respect ninyo? I have a big respect for non-Catholic believers. Pero why? One thing, one question. Why? You will not accept the truth nga ang Katoliko mao ang compiler sa Biblia, Old and New. Out of many choices, out of 1,000 books, mo'y nagkugi og archive, mo'y nagkugi og interpret. In fact, we know it already nga ang Biblia was Greek, Aramaico, using different languages, and we cannot understand. In fact, the word Elohim is an Hebrew word that refers to God the Father, like El Shaddai, Yehovah, Yahweh. In order to be understood, si Papa Damaso, if not mistaken, order Jerome to interpret gikan sa Griego and Hebreo ngadto sa Latin. So mao ning inungdan ngano nga makasabuta because ang English ug Latin is a first degree nga lingwahe. So dili masabot ang Biblia without Saint Jerome, without the church who interpreted it, who changed it into a very understandable language. So nagkugi ana ang Iglesia Katolika. Mao gining na santo si Jerome, nadaot iyang mata, nagkasakit for how many years of translating gikan sa Hebreo, gikan sa Aramaico ngadto Griego into Latin, universal language sa una. Karon di naman Latin ang universal language but English. Pero ang Latin English first degree na, dagan kayong mga wordings ana nga susama para magkasinabot ang mga tao. So without the Catholic, Bible cannot be understood. Kaya di man na masabda nato ang Griego o Aramaico nga termino. Mao nang dapat unta, for the sake of delikadisa, for the sake of gratitude, ang mga laing reliyon, magpasalamat unta natong Romano Katoliko kay tungod sa atong mga katigulangan nga nagkugi og translate, nagcompile, nag-archive, nag-offer ninis kalibutan, the love letter of God, the instructions of God for all of us, became understandable, became sabotable. So in other words, ang laing reliyon, dawat na lang sila limpyo. Mo ni ang tinuod. Kaya imposible kayong Biblia mo kalit na dito nga. That is stupid. Someone compiled this, Old and New. Someone decided pila kabuk libro ang ibutang diri originally. 15 nagbutag teksto bersikulo, kardinal o pari. 15 nagtranslate gikan sa Aramaico ngadto sa lingwahe nga masabot sa Latin, Jerome usa ka pari. Iyang prinsipyo nag-ingon, ignoratio scripturarum, ignoratio Christi est. Ang taong ignorante sa Skriptura, ignorante ni Kristo. When he was able to translate it into Latin. Sabotable naman. So kung di ka magtug Biblia nga masabot na, mo na ignorante ka ni Kristo. Pero kung wa pa niya matranslate, wa tay ka bang kaagas Biblia. Mo nang ingong makaraan, pag magtuon kag Biblia, mabuang ka. Ano? Kaya di makakasabot. Sinulat mo to sa mga Kastila. But when the Bible from Spanish was translated into Filipino, into Tagalog, into different dialects and languages, nga sabotable sa matag tao, mo nang di na makabuang. Ang lisod mong good, sabto nimo ang butang nga di nimo matugkad. Mo ni makabuang. Even Augustine the people tried it to understand the mystery of the Holy Trinity. An angel came in front of him. Nagbuho siya gamay.
Unya iyang gikabja ang tubig sa dagat, iyang gisud sa buho or lungag gagamay. Gipangutana ni Agustin, "Dong, what are you doing?" Mingon ang bata nga naglisguise pero anghel di ay, "Akong gustong isulod ang tibok dagat aning gamay nga lungag." Kalit ang bata nawa, and Agustin understood that the message was clear because at the moment, being the brilliant Bishop Culians of the Roman Catholic Church, he tried to understand the fullness of the mystery of the Holy Trinity. Pero di man matugkad ang Ginoo, kay Ginoo ra may makatugkad sa Ginoo. Mo nang iyon siya, di giday pwede tugkaron ng Dios. Mao to ang tubig nga gusto isud sa bata sa lungag. Usa to ka manifestation sa iyang gibuhat nga ingit sulyag tugkad ang Ginoo, gadi matugkad. So, kinis Agustin arang brayta. Iyang depinsaan ang Biblia, ang doktrina, ang teolohiya. Ug mao ni hinungdan hantod karon daghan kitay mga teachings nga napabarog tungod ni sa utok ni Agustino Pipo and followed by Thomas de Aquinas, usas mga brilliance also nga mga scholars aside ni Agustin, aside ni Jerome sa ilang mga different era, sa ilang klase nga mga kapanahunan. Mo nang gusto nako nga moabot ta sa level of understanding and thinking nga ang mga laing reliyon unta mo accept sa kamatuoran. That without the Catholic, like Protestante Martin Luther said, kung way Katoliko, wa tay Biblia. So kamong mga di Katoliko, dapat magpasalamat mo namo. Ang nahitabo, grabe ka ingratitude, mga ingratog ingrata, sila pa'y nakapabor kay dawat silang limpios Biblia, kay ang ilang Biblia, King James Version, himugso na 15th century. So before 15th century, wa na sila kaugalingong Biblia. Kay ang ilang unang versos Biblia, King James Version. So 14, 13 down to 1st century, wala na sila Biblia. Kay tinuod, nagsugod ang Protestantismo 15th century. Martin Luther, Katoliko gyapon nga pari. So kung way paring ni gawas, way laing reliyon. Maniwala kayo. Pero pasultiya sila, murag correct. Pero pawaliya sila, Katoliko ilang dauton. Pero ang Biblia ang ilang gigamit, ang Biblia sa Katoliko. Nga ang Katoliko may naghago, nagcompile. Pero kung sila gali manudlo, walay utang kabubuton. Mo ni usas sa mga lies sa mga di Katoliko. And with due respect, di man ko ninyo kaaway, pero if you talk about the truth, maybe di ta managsama og baruganag prinsipyo, pero ako ning saad mo kus Ginoo to speak the whole truth, nothing less, nothing more. Tungod kay gusto nako nga isabwag ang kamatuoran. Isabwag nako ang tinuod. Tingali, this is the first time hearing all these things about the origin of the scriptures, kinsa nagkumpal, asang teksto bersikulo, giunsa ni pagmugna, paggama. Hopefully nakakontribute ko sa inyong alimpatakan o pagtulunan karong orasa nining atong programa Itanong Mo kay Closest Biblia ang Mudiskas. So if you are proud Catholic, I advise you i-share nimo ang ako mga teaching sa YouTube ug Facebook, or else follow me sa atong teleradyo. Tungod kay perting dagana pag mga butang nga angay natong pagaisgutan para makabalota sa kamatuoran. Kay matod pa diya sa Luke 10:16, ang mamati siyang simbahan na mati kanako. So ang dili mamati kanako ug sa iyang simbahan wala na mati kanako. So ang authority nga manudlo technically ang Iglesia Katolika. Kay ang mamati nila ingon si Kristo na mati masiyaha. Ang mag-reject nila nag-reject sa iya. Pero ang ako rang gikatingad-an ngano kung ang laing reliyon na gali may manudlo, mura magyug sila authority, mura gyud sila ang tinuod. Kay ngano adyo-adyohon tag daot unya ang ila rabang gigamit nga Biblia dili ilaha dawat og limpyo. Can you hear that? Bisag pag naay mutan-aw na ako diri. Or else makig-argue na ako, makig-debate na ako about Bible. Kung tinuod ba nga dawat limpyo ang laing reliyon, all of you, I challenge you, whoever you are, nga di Katoliko, wa mo'y Biblia. Kinopya ng inyong Biblia sa Katoliko, King James originally. Bag-o ra mo. Si Martin Luther 15 nga
century migawas. So diha na mugsong King James Version. Diha nagsugod ang kasiklasing Biblia hangtod karon. Pero this anangupya diha sa Biblia sa Katolika. Sa klase ra ba sa morality usa ra ba kada kong sala ng mangupya kag tapad, meaning wa kay imo, wa ka magtuon. Sa standard of morality. Mao po na sakit sa Pilipino nga nung di mo sinso kay sige pangupya, murag iro nga makadungog og pagot, pero di mo lautay pagot kay man sa kabalo nga nung nagpinagutay ang mga iro. Dunay iro nagtangag bukog. The first group of dogs saw it nga dunay bukog, mi dagan, mi gukod, mi pagot. Pag-abot sa eskina dunay mga iro, wa kita sa bukog. Kadungog lang naginukuray og nagpinagutay apil. Pag-abot sa ikatulong eskina kadtong second groups of dogs back out, never continued. Why? Kaya mas lakabalo nga nung nagukod tong mga iro. Pero kadtong unang grupos mga iro nga nakakita sa bungog, bukog gagitangag sa usa ka iro, nilahutay. Hangtod ilang nailog tong maong bukog. Mao ni ang problema kay dunay mga tao nining kalibutan nga wa gid kabalo sa kamatuoran. Wala kakita sa unsay tinuod. Nagpabuta-buta sa unsay tinuod. Mo nang ang irony, kita'y tag-is Biblia, kita pa'y walihan, kita pa'y tudluan, kita pa'y mali, kita pa'y atakihon. That's stupid. Manang all of you, mga layang reliyon, challenge me and let's discuss about scriptures. Usbo na ako, dawat ramog limpyo. Mo nang with your respect, delikadisa, ayaw sa ninyo ingana ang Iglesia Katolika. So much for that, all of you joining with me. Pagpalain kayo. To God be the glory. Elohim blesses you.